Ang tawag sa pagsamba po ay matatagpuan sa awit 147, 1 hanggang 7. At ganito po ang sinasabi, purihin si Yahweh, o kay buti ng umawit at magpuri sa ating Diyos. Ang pagpuri sa Kanya ay tunay na nakakalugod. Ang lungsod ng Jerusalem muli niyang ibabalik sa Kanyang mga lingkod na natapon at nalupig. Yaong mga pusong wasak ay Kanya ring lulunasan. Ang natamo nilang sugat, agad-agad tatapalan. Alam niya at natitiyak ang bilang ng mga tala, isa-isang tinatawag, yaong ngalang itinakda. Si Yahweh na ating Diyos ay dakila at malakas, ang taglay niyang karunungan ay walang makasusukat. Yaong mapagkumbabay siya niyang itataas, ngunit yaong mapaghambog sa lupa ay ibabagsak. Umawit ng mga imno at si Yahweh ay purihin. Purihin ang ating Diyos at ang alpa ay tugtugin. Good morning po sa ating lahat, church. Ayan, ngayon po ay unang linggo ng February. So, ngayon alam na natin, di ba? Sa araw ng mga puso, ang pinagdiriwang natin ay hindi si Valentine. Amen? Kasi ang totoong nagmahal ay ang ating Panginoon. Kaya siya lang ang dapat maitaas, hindi si Valentino. Amen? So sa umagang ito, church, tayo po ay magbatian at samahan niyo po ako sa pag-awit ng kaibigan. Kumusta ka na? Kaibigan, kumusta ka na? Kapatid sa pananampalataya, ako'y lubos na nagagalak at muli kang nakasama. Nais kong ipanalangin ang iyong mga suliranin upang sa kanyang pagbabalik madatnan niya tayong gising. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong nagpapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit na pagsamba ay para lang sa Kanya. Kaibigan, kumusta ka na? Kapatid sa pananampalataya, ako'y lubos na nagagalak at muli kang nakasama. Nais kong ipanalangin ang iyong mga suliranin upang sa kanyang pagbabalik madatnan niya tayong gising. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong nagpapagal. Kaya ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit na pagsamba ay para lang sa Kanya. Come on, church! Kaibigan, kumusta ka na? Kapatid sa pananampalataya, ako'y lubos na nagagalak at muli kang nakasama. Nais kong ipanalangin ang iyong mga suliranin upang sa kanyang pagbabalik madatnan niya tayong gising.
madatnan niya tayong gising upang sa kanyang pagbabalik, madatnan niya tayong gising. Amen! Madatnan niya tayong gising. Ayan, yun ang gusto ng Panginoon na kapag siya ay dumating, ayan, na lagi tayong nasa Panginoon. Amen. Katulad nga ng sinabi ko kanina, nakita niyo po, nakita niyo po yung araw ng mga puso. So, alalahanin natin na ang Diyos ang unang umibig sa atin. So, sa umagang ito, haharanahin natin ang ating Panginoon at sabayan niyo po ako sa pag-awit na ikaw lang, ikaw lang. Ikaw lang aking minamahal. Ikaw lang, Panginoon. Ikaw lang aking minamahal. Ikaw lang, Panginoon. Sa iyo ay susunod, laging maglilingkod. Buong buhay ko'y ay lang sa iyo. Ikaw lang aking minamahal. Ikaw lang, Panginoon. Ikaw lang aking minamahal. Ikaw lang, Panginoon. Sa iyo ay susunod, laging maglilingkod. Buong buhay ko'y ay lang sa iyo. Iniibig kita, o aking Diyos, nagpupuri. Sa iyo'y naghahandog ng pangakong tanging ikaw lang, O Jesus, aking Diyos. Ikaw lang aking minamahal. Ikaw lang, Panginoon. Ikaw lang aking minamahal. Ikaw lang, Panginoon. Sa iyo ay susunod, laging maglilingkod. Buong buhay ko'y lang sa iyo. Iniibig kita, o aking Diyos, nagpupuri. Sa iyo'y naghahandog ng pangakong tanging ikaw lang, O Jesus, aking Diyos. Iniibig kita, o aking Diyos, nagpupuri. Sa iyo'y naghahandog ng pangakong tanging ikaw lang, O Jesus, aking Diyos. Kalakasan ko ay ikaw, kalakasan ko ay ikaw, kalakasan ko ay ikaw, at kagalakan sa bituina. Kalakasan ko ay ikaw, kalakasan ko ay ikaw, kalakasan ko ay ikaw, at kagalakan sa bituina. Kalakasan ko ay ikaw, kalakasan ko ay ikaw, kalakasan ko ay ikaw, at kagalakan sa bituina. Sa bituina, sa bituina. Iniibig kita, o aking Diyos, nagpupuri. Sa iyo'y naghahandog ng pangakong tanging ikaw lang, O Jesus, aking Diyos. Iniibig kita, o aking Diyos, nagpupuri.
naghahandog ng pangako. Tanging ikaw lang, O Jesus, aking Diyos. Iniibig kita, O aking Diyos, nagpupuri. Sa iyo'y naghahandog ng pangako. Tanging ikaw lang, O Jesus, aking Diyos. O Jesus, aking Diyos. O Jesus, aking Diyos. Ikaw lang. Yes, Lord, ikaw lang, Panginoon, ang aming iibigin, Panginoon, dahil sa umagang ito, nararamdaman namin ang iyong pagmamahal at hindi lang ito, laging araw-araw, Panginoon, yung pag-ibig mo, yung pagmamahal mo, ay lagi naming nararanasan at nararamdaman. Kaya nga sa umagang ito, Panginoon, ang pangalan mo, ang siyang maitaas, Panginoon, hindi ang aming sarili. Nandito kami, Panginoon, upang ikaw ay sambahin at purihin, Panginoon. Kalimutan namin, Panginoon, ang mga problema, Panginoon. Nandito kami upang purihin at sambahin ka, Panginoon. Dahil ikaw ang Panginoon ng pag-ibig. Kaya sa umagang ito, Panginoon, salamat sa buhay at pagpapatawad mo sa aming mga kasalanan at totoong minahal mo kami, Panginoon. Kaya sa umagang ito, ang aming awit at papuri ay sa iyo lamang. Pagmamahal ng Diyos, sino ang makahihigit? Mayroon ka bang nababatid? Bugtong na anak, hindi niya ipinagkait. Nanaog sa mundo, nagdusa, dumanas ng libong sakit. Wow, 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 purihin ka sa dakilang pagmamahal mo. Kahit bayaran pa, hindi sapat ito upang ibalik ang dugong itinigis ng iyong anak para sa akin. Dakilang Diyos, kay buti mo sa isang tulad ko, masuwayin sa nais mo. Di man pansin dakilang pagmamahal mo, tinanggap pa rin ako, pinatawad sa mga kasalanan ko. Wow, 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 purihin ka sa dakilang pagmamahal mo. Kahit bayaran ka, hindi sapat ito upang ibalik ang dugong itinigis ng iyong anak para sa akin. Wow, 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 purihin ka sa dakilang pagmamahal mo. Kahit bayaran ka, hindi sapat ito upang ibalik ang dugong itinigis ng iyong anak para sa akin.
isipin, Panginoon, na kami ay iyong mahal na mahal. Pinaramdam mo sa amin, Panginoon, na kahit na hindi kami karapat-dapat, pero nandyan ka pa rin na nagpapaalala na mahal mo kami, Panginoon. Ano man ang pagsubok na dumating sa amin, Panginoon, hindi namin inisip, Panginoon, na ito ay isang hadlang sa aming buhay para hindi ka namin ibigin, Panginoon. Ito ang magtutulak sa amin, Panginoon, na buong buhay namin ay ibigay namin sa iyo at mahalin ka. At katulad nga sa awiting ito, Panginoon, dakila, Panginoon, ang iyong pagmamahal. At katulad nga, Panginoon, na hindi mo kami iniwan o pinabayaan at masadlak, Panginoon, sa kasalanan. Salamat, Panginoon, na ikaw ay nagdusa, Panginoon, bagamat hindi namin, Panginoon, nalintala, Panginoon, yung paghihirap mo sa krus, Panginoon. Pero yun ay dahilan na mahal mo kami. Kaya, Panginoon, sa umagang ito, sabay-sabay naming aawitin ang kantang ito, Panginoon. Salamat po, Panginoon, dahil sa pag-ibig mo, buhay ko ay nagbago. Tanging ikaw lamang papupurihan ko. Purihin ang ngalan mo, O Ama, dakilang pagmamahal mo. Wow, wow, wow. Purihin ka sa dakilang pagmamahal mo. Kahit bayaran ka, hindi sapat ito upang ibalik ang dugong itinigis ng iyong anak para sa akin. Lord, ito po ang aming papuri at pagsamba sa pangalan mo, Jesus. Kami po ay nagpapasalamat. In Jesus' name, Amen. Amen. Santo, 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 Diyos na maalam, Ikaw nga'yo'y aming pinapupurihan. Kabanal-banalan, makapangyarihan, Diyos na tatlong personang marangal. Santo, 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 sa'yo nag-aalay at nananambahan ang lahat ng banal. Kerubin at serapin ay nagluluhuran sa pagsamba sa iyo walang hanggan. Santo, 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 kahit di mamasdan ng makasalanang taong nadirimlan, ang kaluwalhatian mo at kabanalan, puspos pag-ibig
at kalinisan. Amen. Tayo po'y manalangin. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong banal na pangalan. Salamat, Lord, sa buhay na ipinagkaloob mo sa amin sa araw na ito. Salamat, Panginoon, sa mga kabutihang ibinibigay mo sa amin sa araw-araw. Salamat, Lord, sa pag-iingat na ginagawa mo po sa amin. Saan man kami naroon, anuman po ang aming ginagawa. Tunay nga po, Panginoon, na patuloy mo po kaming lukuban ng iyong banal na Espiritu sa araw-araw naming gawain. Patawarin mo po kami, Lord, sa mga kasalanang nagagawa namin sa iyo, Panginoon. Sinadya man namin o hindi sinasadya, Panginoon. Patawarin po kami. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Diyos na magulang, banal ang ngalan, ang kaharian mo ay sumapit. Gawin nawa ang iyong kalooban sa lupa gaya ng sa langit. Ipagkaloob ngayon sa amin, pang-araw-araw naming pagkain. Kami may sala ay patawarin, nagpapatawad sa kapwa rin. Huwag mo kaming sa tukso'y tulutan, kundi iligtas sa kasamaan. Ang kaharian, kapangyarihan, kalwalhatian sa iyong tanan. Amen. Ang sagutang pagbasa po ay matatagpuan sa unang Korinto 9:16 hanggang 23. Hindi ngayon nangangaral ako ng magandang balita ay maaari na akong magmalaki, sapagkat iyan ay tungkuling iniatang sa akin. Sumpain ako kung hindi ko ipangangaral ang magandang balita. Kung ang ginagawa kong ito ng kusang loob, ako'y may masamang hangarin, ngunit ginagawa ko ito bilang pagtupad sa aking tungkuling pinagkatiwala sa akin ng Diyos. Ano ngayon ang aking kabayaran? Ang maipangaral ko ng walang bayad ang magandang balita at ang hindi ko pag-angkin ng karapatan na nauukol sa akin bilang tagapangaral. Malaya ako at di aalipin man, ngunit napali ako sa lahat na upang makikayat ako ng mas marami sa Panginoon. Sa piling ng mga Hudyo, ako'y namumuhay tulad ng isang Hudyo upang mahikayat ko sila. Kahit na hindi ako saklaw ng kautusan, nagpailalim ako rito alang-alang sa mga nasa ilalim ng kautusan upang mailapit ko sila sa Diyos. Sa piling naman ng mga hintil na hindi saklaw ng kautusan ni Moses, ako'y naging parang hintil upang sila'y mahikayat ko rin. Subalit hindi ko ito nangahulugang hindi ako sinusunod ang utos ng Diyos, sapagkat ako'y nasa ilalim ng kautusan ni Kristo. Sa piling ng mahihina sa pananampalataya, ako'y naging parang mahina rin upang mahikayat ko sila. Ako'y nakibagay sa lahat ng tao upang sa lahat ng paraan ay makapagligtas ako ng kahit ilan man lamang. Tayo po lahat, ginawa ko ang lahat ng ito alang-alang sa magandang balita upang makabahagi ako sa mga pagpapala nito. Papurihan ang Diyos at sundin siyang tunay. Papurihan ang Diyos at magkatuwaan. Lapit sama sa ngalan ni Kristo, yamang sasalay tinubos niya tayo. Amen. Ang una pong pagbasa ay matatagpuan sa Isaias 40, 21 hanggang 31.
At ganito po ang sinasabi, hindi ba ninyo batid na mula't mula pa'y walang nagbalita sa inyong sinuman kung paano ninalang itong daigdigan? Ang lumikha nito ay ang Diyos na nakaluluklok sa kanan ng trono doon sa kalangitan. Mula roon, ang tingin sa tao ay tulad lang ng langgam. Ang langit ay iniladlad niyang tulad ng kortina, tulad ng tolda na inilaladlad upang matirahan. Ang mga pinuno'y inaalis niya sa kapangyarihan at ginagawang walang kabuluhan. Tulad niya ay mga halamang walang ugat, bagong tanim agad natutuyo, at tila dayaming tinatangay ng hangin. Saan ninyo ngayon ipaparis ang Diyos? Sila'y kanino itutulad? Tumingin kayo sa kalangitan. Sino ba ang lumikha ng mga bituin? Sino ba sa kanila'y nagpapakilos at isa-isang tumatawag sa kanilang pangalan? Dahil sa kanyang kapangyarihan, isa may walang nakaligtaan. Israel, bakit ikaw ay nagrereklamo na tila di alintana ni Yahweh ang kabalisaan mo at tila di pansin ang iyong kaapihan? Di ba ninyo alam, di ba ninyo talos na itong si Yahweh ang walang hanggang Diyos? Siya ang lumikha ng buong daigdig. Hindi siya napapagod, sa isipan niya ay walang nakakatarok. Ang mga mahina't mapapagal ay pinalalakas, kahit kabataan ay napapagod at nanlulupaypay. Ngunit ang nagtitiwala kay Yahweh ay nagpapanibagong sigla, ang lakas nila ay matutulad sa walang pagod na pakpak ng mga agila. Sila'y tatakbo ng tatakbo, ngunit di manghihina, lalakad ng lalakad, ngunit hindi mapapagod. Ang may kakayahan po ay tumayo para sa pagbasa ng Ebanghelyo ayon kay San Marcos, Kabanata 1, talatang 29 at 30. Ganito po ang sinasabi, ang pagpapagaling sa maraming tao. Mula sa sinagoga, si Jesus kasama sina Santiago at Juan ay nagtuloy agad sa bahay ni Simon at Andres. Nooy may nakahigang nilalagnat ang biyanan ni Simon at ito'y agad nilang sinabi kay Jesus, kaya't nilapitan ni Jesus ang babae at hinawakan ito sa kamay at ibinangon, noon di gumaling at naghanda ang pagkakain para sa kanila. Pagsapit ng gabi, nagkahubog ng araw, dinala kay Jesus ang lahat ng may sakit at ang mga sinasapian ng demonyo. Halos lahat ng mga taga roon ay nagkatipon sa harap ng bahay. Pinagaling ni Jesus ang maraming may sakit. Anuman ang kanilang karamdaman, pinalayas din niya ang mga demonyo at hindi niya hinayaang magsalita ang mga ito sapagat alam niya kung sino sila. Ang pangangaral ni Jesus sa Galilea. Madaling araw pa ay bumangon na si Jesus at nagpunta sa ilang na lugar kung saan marami siyang manatiling mag-isa. Hinanap niya si Simon at ang mga kasama nito'y nang natagpuan siya ay sinabi, hinahanap po kayo ng mga tao. Ngunit sinabi sa kanila, kailangan pumunta rin tayo sa mga karatig bayan upang mangaral ako roon at ito ang dahilan ng pagparito ko. At sa huli, nilibot nga ni Jesus ang buong Galilea, nangaral siya sa kanila ng mga sinagoga at nagpalayas ng mga demonyo. Pinagpala po ang iglesia at ang bayan sa pagkabasa ng kanyang mga dakilang salita. Awitin ang tugon. Wonderful words of life, beautiful words, wonderful word of life. Amen. Tinatawagan ko po si Erby Flores at si Roberto Castro para po sa ating building fund.
Sige po, may kaya ito, may uwitin po natin ng doxoloya. Purihin ang nagpapala, Diyos ng buong sanilikha, purihin sa kalangitan, Ama, Anak, Diwang Banal. Amen. Kilang Diyos, salamat po muli sa mga kaloob na ito para sa pagawain ng iyong iglesia. At nawa, ikaw po ang patuloy na magparami nito upang ang lahat ng mga gagawin sa iyong banal na templo ay magkaroon po ng katuparan. Salamat po sa iyong mga anak na nagkakalob nito. Pagpalain niyo po sila. Sa pangalan ni Jesus, itong aming dalangin. Amen.
Salamat po, choir, sa napakagandang mensahe ng awit. Purihin ang Panginoon sa umagang ito. Good morning po sa ating lahat. Ngayon po ay unang linggo ng February at sineselebrate natin ang dakilang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin, na kung saan sa kabila na tayo ay hindi karapat-dapat ay pinagukulan ng Panginoon ang kanyang dakilang pagmamahal. Kaya naman ngayon ine-enjoy natin yung mga blessing, ine-enjoy natin yung kaligtasan na nagmumula sa ating Panginoon, ine-enjoy natin yung kanyang kadakilaan. Although medyo umiinit na yung panahon, na wala na yung malamig na panahon, no? Napakabilis naman matapos. Actually, dati mga katapusan pa ng February yan matatapos yung malamig na panahon. Pero ngayon ay nag-uumpisa ng uminit ang ating kapaligiran. So, ito rin ay kagagawa na rin ng tao, di ba? Climate change na tinatawag. So, salamat sa Panginoon at muli ay narito po ang inyong abang lingkod. Salamat kay Kuya Mandy, kay Kuya Jean, na palapakan po natin ang Panginoon na nag-take over last time nang ang inyong pastor ay nagbakasyon. At salamat dahil muli ay nakabalik ako dito sa inyo na nasa mabuting kalagayan. So tayo po muna ay sa mandaling manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, napakabuti niyo po sa bawat isa sa amin. Muli niyo po kaming dinala dito sa iyong tahanan upang patuloy na tumanggap ng mga revelation buhat sa iyo. We ask the presence of your Holy Spirit. Nawa Panginoon, ang aming mapakikinggan ay magdagdag sa amin ng faith, ng love, ng hope upang makapagpatuloy po kami sa aming journey, sa aming paglilingkod sa iyo. Ito po ang aming prayer sa pangalan ni Jesus. Amen. So ang topic natin sa umagang ito ay pagpapatuloy ng Ebanghelyo last Sunday. So ang ating Panginoon, ang si Jesus, ang ating dakilang manggagamot. So sa umagang ito ay patuloy nating tunghayan ang mga gawain ng ating Panginoon noong narito siya sa lupa. Siya ay nagpalayas ng masamang espiritu sa Capernaum last Sunday at ngayon ay patuloy niyang ginampanan ang kanyang tungkulin na ipinag-uutos sa kanya ng ating Panginoon. Sila ay pumunta saan? Sa bayan nila Simon, at sa kanilang pagpunta doon, ano ang kanilang nadatnan? Nakahiga, nilalagnat ang biyanan ni Simon. So mga kapatid, ayan po. Ayan. Kung merong isang pangyayari sa buhay ng bawat isa sa atin na hindi natin kayang iwasan, ito ay ang pagkakasakit. Amen po ba? Sinong hindi nagkakasakit dito? So lahat tayo ay nagkakasakit. Iba't ibang kadahilanan. Maaring yung iba ay sa kinakain, yung iba ay namamana, yung iba ay dala ng ating kapaligiran, at kung minsan ito yung dahilan upang tayo ay magdusa, maghirap, at kung minsan ay umahantong pa nga sa hindi pagpapatuloy ng ating pagsunod, paglilingkod sa ating Panginoon. Ang tanong natin, bakit kailangan mangyari ito? Minsan sasabihin natin, nasaan si Kristo? Di ba?
Nasaan ang Diyos? Bakit niya tayo pinahihintulutang mangyaring kahit na tayo pa ay naglilingkod sa ating Panginoon? Mga kapatid, palagi nating tatandaan na ang ating Panginoon, Jesus, si Jesus, ay ang ating dakilang doktor at manggagamot. Amen po ba? Siya ang ating dakilang doktor at manggagamot. At sabi sa Mark chapter 2 verse 17, He came to cure the sick and poor in spirit and to heal our soul and restore our relationship with God. Amen po ba? So ang ating Panginoon ay ating dakilang doktor at manggagamot. Hindi niya lamang tayo pinapagaling sa ating mga karamdaman, kundi tayo ay pinanunumbalik niya yung ating relationship sa Panginoon at tayo ay inililigtas niya sa tiyak na kapahamakan. So sa ating binasa sa umagang ito sa Ebanghelyo ni San Marcos, ay ang biyanan ni Simon ay may matinding lagnat at inilapit ni Jesus ang babae at hinawakan ang kamay nito at ibinangon at dahil dito siya ay gumaling. Sino po sa atin dito ang pinagaling ng Panginoon? Itaas ang kamay. So lahat tayo ay pinagaling ng Panginoon at tayo ay nakaranas ng kagalingan na nagmumula sa Kanya. So si Simon, dinala niya si Jesus doon sa kanilang bayan, doon sa kanyang biyanan na may sakit. So pinapaalalahanan lamang tayo nito na yung ating mga biyanan ay dapat nating mahalin. Amen po ba? Dahil ito ay, kung wala sila, wala rin yung ating mga kabiyak. Di ba? Wala rin yung ating mga kabiyak. Siya ay extension ng ating asawa. Hindi pala mga ng ating asawa. baka ma-misinterpret ako dito. So, ng ating kabiyak. So, kaya dapat natin silang pakitaan ng concern. No? Hindi lamang ang ating mga biyanan, kundi yung ating mga relatives na may mga karamdaman. Anong dapat natin gawin? Dapat natin silang ipag-pray, ilapit sa Panginoon, hindi lamang yung ating mga relatives, kundi maging yung ating kapwa mananampalataya. Amen po ba? Yung mga kapwa natin mananampalataya na nandito sa loob ng church, kapag nalaman natin sila ay may sakit, dapat natin silang ilapit sa ating Panginoon. Tulad ng ginawa ni Simon sa kanyang biyanan, at dahil doon si Simon o yung kanyang biyanan ay pinagaling sa kanyang karamdaman dahil ang ating Panginoon, ang ating dakilang doktor at manggagamot ng ating mga buhay. So bakit dakilang doktor, mga kapatid? Hindi lamang nito kayang pagalingin ang ating pisikal na karamdaman. Pinapagaling din ito ang ating soul and spirit, na kung saan nagkakaroon tayo ng tinatawag na transformation sa ating buhay, na tayo ay binabago ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang dakilang kapangyarihan. At ayon sa Ebanghelyo, matapos na pagalingin ang biyanan ni Pedro, siya ay nagbangon at nagluto ng masarap na pagkain. Dito pala nag-umpisa yun, no? Bilang papuri at pasasalamat sa ating Panginoon. Sa banal na kasulatan, sa lumang tipan, if we read our Bible and pray every day, ang dahilan ng pagkakasakit ng mga Israelita, nung panahon ni Moses, sila ay nagreklamo. Nagreklamo sila ng reklamo. Kaya pinadalan sila ng makamandag na ahas sa Bilang chapter 21, verse 46.
At dahil doon, sila ay nagbalik loob sa Panginoon at nagsisi at sila ay pinagaling ng ating Panginoon. Sa bagong tipan naman sa John chapter 9 verse 3b, upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos. So doon sa John chapter 9, meron isang lalaki na ipinanganak na bulag at ang sabi ng mga Hudyo, kaya siya may sakit, kaya siya ganyan, ay dahil siya ay, sino kaya ang nagkasala? Di ba minsan napakabilis humatol ng mga tao, di ba, kapag nagkakaroon ng karamdaman. Ngunit ang sabi ng Panginoon sa kanila, kaya ito nangyayari ay upang mahayag ang kapangyarihan ng ating Panginoon. At maging sa bayanan ni Simon ay nahayag ang kapangyarihan ng Diyos. Naganap ito upang tuparin ang sinabi ni Propeta Isaias. Kinuha niya ang ating karamdaman at dinala ang ating mga karamdaman. Isaiah chapter 53 verse 4, Matthew chapter 8 verse 17. So kaya pala merong karamdaman, kaya pala merong sakit, ay upang mapatunayan natin na ang Diyos na ating sinasamba ay makapangyarihan at kayang-kaya niya tayong pagalingin anumang uri ng ating karamdaman. Sabi pa dito sa kanyang ebanghelyo, pagkalubog ng araw, dinala ng mga tao kay Jesus ang mga may sakit sapagkat labag sa kautusan ng mga Hudyo na buhatin ang mga may sakit kung araw ng Sabat. At nagpalaya siya ng mga demonyo at marami siyang pinagaling. At lahat ng uri ng karamdaman ay kaya niyang palagalingin. Tulad ng nabanggit sa kanyang mensahe sa umagang ito, maging ang masamang espiritu ay kanyang pinalayas. Di ba, isa rin sa mga task natin bilang mga mananampalataya ay mag-cast out ng demon. Amen po ba? Pero anong dapat nating gawin para magawa natin ito? Meron tayong right relationship sa ating Panginoon. So maliban sa mga lagad ay ayaw niyang malaman na si Kristo, siya si Kristo sapagkat gagawin siyang hari ng mga tao nung kapanahonang iyon. Dahil during that time, under ng Roman Empire ang Israelita, kaya sila ay naghihintay ng literal na hari na magpapalaya sa kanila. Ngunit, ang tungkulin, ang task ng ating Panginoon, kaya siya na parito ay upang magdusa at mamatay para sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. So ano yung dapat nating gawin? Di ba? Our God is Jehovah Rapha. So siya yung nagpapagaling ng ating mga karamdaman. So ano ang dapat nating gawin? Sabi doon sa ikalawang bahagi ng ating ebanghelyo, sa ikalawang bahagi ng ebanghelyo sa umagang ito ay may kinalaman sa panalangin ng ating Panginoon. So si Jesus ay yung kanyang prayer life. So mapapansin natin, bago niya gawin ang kanyang mga gawain, bago niya umpisahan ang kanyang mga gawain, siya ay nananalangin sa Panginoon. Siya ay dumudulog sa Panginoon upang ipakita sa bawat isa sa atin kung ano rin yung dapat nating gawin. Sino sa atin ang nananalangin? Sino sa atin ang dumudulog sa Panginoon? Sino sa atin ang lumalapit sa Kanya? Dapat bilang mga mananampalataya, bilang mga lingkod ng Panginoon, ay nandoon lagi yung ating pagiging prayerful, katulad ng ating Panginoon. At naging powerful yung Kanyang ministry dito
sa lupa. Hindi maunawaan ng mga alagad kung bakit siya umalis ng walang dahilan, gayong maraming nagpunta doon upang sila ay magpagamot. Kaya hinanap siya ng maraming tao, at ano ang wika ng ating Panginoon, hindi lamang siya naparito upang magpagaling lamang ng may sakit. Ano ang pangunahing layunin ni Jesus? Ipangaral sa mga tao na magsisi at maniwala sa Ebanghelyo. Mga kapatid, kamusta po tayo bilang mga disciple ni Jesus? Meron po ba tayong ministry sa loob ng ating church, sa labas ng ating church, sa ating pamilya? Bilang mga tinawag ng ating Panginoon, kinakailangan bahagi tayo ng ministry ng Panginoon. Kinakailangan meron tayong ginagawa. Tayo ay nakikibahagi sa kanyang mga gawain tulad ng tinatalakay natin sa umagang ito. Ang sabi ng ating Panginoon, kailangan pumunta rin tayo sa mga kalapit bayan upang mangaral. Ako doon at wika ni Jesus. Nakita natin dito na ang gawain ng ating Panginoon noong narito siya sa lupa. Bukod sa pagpapagaling ng mga may sakit, pangangaral ng mabuting balita, paghayong upang hindi lamang siya sa isang lugar nakapokus, kundi sa iba't ibang dako ng kanyang kapanahunan. So yung Galilee, nilibot niya yung Galilea, at siya ay nangaral pa sa iba't ibang lugar sa kanyang kapanahunan. So nandoon yung intimacy with God. Di ba kapag tayo ay nananalangin, kapag ginagawa natin yung ating spiritual discipline, at maari tayong magiging victorious tayo, magiging matagumpay tayo tulad ng ating Panginoon. At tulad ni Jesus, makakapagpalayas din tayo maging ng bad spirit. Diba? Kasi part din ng ating ministry yon bilang mga mananampalataya. So tayong lahat ay may karanasan sa pagpapagaling ng ating Panginoon, at ang nais niya sa bawat isa sa atin, hindi lamang sa ating mga sarili, kundi meron din tayong Galilea. Amen po ba? Meron din tayong task, meron din tayong binabahagi sa iba na kung paanong naranasan natin yung kabutihan, yung katapatan, yung kadakilaan, yung presensya ng Panginoon, patuloy natin i-share sa iba. Tulad ng ginawa ng ating Panginoon. So meron takong tatlong bagay na iiwan sa bawat isa sa atin sa umagang ito. Una, ang pagkilos ng Diyos sa ating mga buhay. So yung panahon ng ating Panginoon, ano yung mapapansin natin sa Galilee? During that time, di ba, laganap na rin ang kasamaan, laganap na rin ang kawalan ng katarungan, laganap na rin ang hindi mga magagandang pangyayari. Subalit, nung ang ating Panginoon ay nangaral, nung ang ating Panginoon ay nagpagaling, kumilos ang Panginoon sa kanilang mga buhay, at dahil doon, nasumpungan nila si Jesus at nagkaroon ng kaligtasan buhat sa Kanya. So ang ating sitwasyon, ang sitwasyon noon, ang sitwasyon ngayon na hindi naiiba. Patuloy nating kilalanin, patuloy nating tanggapin ang ating Panginoon at bayaan nating siyang kumilos sa ating mga buhay. Pangalawa, ang dakilang pagmamahal ng Panginoon. So bakit ginagawa ni Jesus na magpagaling ng mga may karamdaman? Bakit niya ginagawang mangaral ng Ebanghelyo?
dahil mahal na mahal niya ang mga tao. Ang nais niya sila ay mapagaling at magkaroon ng buhay na ganap at kasiyasiya. At maging tayo, mahal na mahal din tayo ng Diyos. Hindi niya nais na tayo ay magdusa. Hindi niya nais na tayo ay maghirap dahil sa karamdaman. Kaya tayo ay kanyang pinagaling at pinapagaling sa ating mga karamdaman dahil tayong lahat ay mahal na mahal ng ating Panginoon. At yung pangatlo, ang Diyos na kayang bumago ng ating kapalaran. Amen po ba? Kaya niyang baguhin ang iyong kapalaran. Katulad ng prayer ni Jabez, mga kapatid, siya ay pinanganak sa dusa, pinahirapan yung kanyang ina, kaya Jabez ang ipinangalan sa kanya, ngunit dahil sa kanyang panalangin, nagbago yung kanyang kapalaran. At siya ay blessed ng Panginoon. Maging tayo man, mga kapatid, bagamat hindi tayo exempted sa karamdaman, kayang baguhin ng Diyos ang ating mga kalagayan at kaya niya tayong pagalingin at magbago yung ating buhay. Kaya nga, mga kapatid, sa umagang ito ng ministry ng ating Panginoon, patuloy tayong magtiwala at manampalataya sa Kanya. Dahil ang Diyos ay tunay na mabuti at tapat sa bawat isa sa atin. Ang ating Panginoon, ang dakilang manggagamot ng ating buhay, pinagaling niya tayo, hindi lamang sa ating pisikal na katawan, kundi maging ang ating kaluluwa at ang ating espiritu, dahil doon, ipaglingkod natin ang ating buhay at magtapat tayo sa Kanya. Nawa, sa pamamagitan nito, hindi lamang ang Panginoon ang tunay na tapat sa bawat isa sa atin, kundi magtapat din tayo sa Kanya. Tayo manalangin. Dakilang Diyos, salamat po dahil muli mo kaming nire-remind kung paanong Ikaw ay tapat na Diyos na tumawag sa bawat isa sa amin. Bagamat pagkaminsan, Panginoon, di namin kayang ipaliwanag na kahit kami ay naglilingkod sa iyo, hindi kami exempted sa mga mabibigat na karamdaman. Hindi kami exempted sa mga hindi magagandang pangyayari. Ngunit alam namin, Panginoon, na kaya ito nangyayari ay upang ipakita mo sa amin na kung gaano ka kabuti, kung gaano ka katapat, at meron kang kayang gawin sa aming mga buhay. Kaya nga po sa mga oras na ito, minsan pa patunayan niyo po sa amin na Ikaw ang dakilang doktor at manggagamot ng aming mga buhay. Pinagpipray ko po sa iyo ang lahat ng iyong mga anak na naririto, anuman pong uri ng karamdaman ng kanilang nararanasan, in the name of Jesus, katulad ng aming natunghayan, nung Ikaw ay narito sa lupa, pinagaling niyo po ang mga karamdaman ng iyong mga anak na inilapit sa iyo, bumuhay ka ng mga patay, at Ikaw, Panginoon, ay kumilos sa buhay ng mga anak mong ito. Ikaw pa rin po ang dating Panginoon na aming sinasamba. Kaya nga po sa mga oras na ito, inilalapit namin sa iyo ang aming mga mahal sa buhay, ang aming pamilya na nakakaranas ng karamdaman. Muli ka pong maghimala, magmanifest sa kanila, at ipakitang Ikaw ang aming Jehovah Rapha. Ikaw ang aming dakilang doktor at manggagamot. At tunay nga na walang imposible sa iyo. Marami pong salamat, Panginoon. At alam namin na tinanggap na namin ang kagalingan na nagmumula sa iyo. Body, soul, and spirit. Ito po ang aming panalangin
Sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Nasa panahon po tayo ng Holy Communion. Tinatawagan po ang apat na kalalakihan po. Sige po. Kung maaari po sana, pakiabisuhan na rin po yung mga bata doon sa looban. Sige po, tunghayan po natin ang ating mga leterhiya at ang iba po sa ating PowerPoint. Handa po natin ang ating mga puso't isipan. Tayo po ay makikibahagi sa ating sa Lord's Table po na isa sa ating mga sakramento. Na bahagi rin ng pagpapakita ng pagmamahal ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Sige po, ang paanyaya sa Holy Communion, ang sinasampalatayanan. Sinasampalatayanan ko ang Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, lumalang ng langit at ang lupa, at sa Jesucristo na anak na bugtong niya, Panginoon natin, sa hiwaga ng Espiritu Santo, ay pinanganak ni Birhing Maria, nagdamdam ng hirap sa katulad ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay at nilibing sa ikatlong araw ay nabuhay sa mga patay, umakyat sa langit at umupo sa kanan ng Diyos Ama makapangyarihan sa lahat, at doon nagmumula at paririto upang hukuman ang mga nabubuhay at ang mamatay. Sinasampalatayanan ko ang Espiritu Santo, ang banal na iglesyang laganap, ang pagkakaisa ng mga banal, ang kapatawaran sa mga kasalanan, ang muling pagkabuhay ng katawan at ang buhay na walang hanggan. Amen. Narito po ang panalangin ng pagsisisi. Tayo pong lahat, makapangyarihang Diyos, Ama na aming Panginoong Jesucristo, lumalang na lahat ng bagay, hukom ng lahat ng tao. Inikilala po namin, tinatangis ang mga kasamaan at sa tutuin ay aming nagagawa. Sa pag-iisip, sa pagsalita at gawa laban sa iyong kamahalan. Iniwan namin hindi tapos ang mga bagay na rapat namin gawin. Ngunit ikaw, Panginoon, maawa ka sa amin, patawarin mo kami sa lahat ng aming mga kasamaan, at marapatin mo na kami ay makapaglingkod at makalugod sa iyo sa pagbabago ng buhay, sa karangalan at kaltian ng iyong pangalan, alang-alang kay Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Narito po ang salita ng kapanatagan. Kung ang sino man ay nagkasala ay may tagapamagitan tayo sa Ama, sa Jesucristo ang matuwid, siya ang pampalubag loob sa ating mga kasalanan, at hindi lamang sa ating mga kasalanan, kundi sa buong sanglibutan. Sapagkat mayroong isang katawan lamang, sapagkat nakikibahagi tayong lahat sa isang tinapay, isang pakikibahagi sa katawan ni Kristo, ang tinapay na ating pinagpapasalamat. Dito nakaugat ang ating pagkakaisa. Isang pakikibahagi sa dugo ni Kristo, ito ay nangangahulugan ng isang paglilinis, isang bagong buhay para sa lahat. Ito ang saro na ating pinagpapasalamat, ang luminis ng buong sanglibutan. Ngayon po, ang dulang ng Panginoon ay bukas na. Inanyayahan po ang mga bata. At kung pwede pa po ay pwede na po tayong mag-join.
Tunay nga na ang mga bata ay ang susunod na generation ng ating church. Kaya naman maging sa panahon ng ating Panginoon ay minahal ni Jesus ang mga bata at ang mga kabataan. Nawa patuloy natin silang paglingkuran, ituro ang salita ng Panginoon at hanggang sa kanilang paglaki, kailanman ay hindi na nila ito makakaligtaan sa kanilang buhay. At sila ay magiging bahagi ng ating church, maging ang mga kabataan na kung saan patuloy na ginagamit upang ang mga bata ay mapaglingkuran din naman. Nung gabi ang ating Panginoon ay narito sa lupa, siya dumapot ng tinapay at nang nakapagpasalamat kanya sinabi, "Ito ang aking katawan, kanin niyo ito sa pag-aalaala sa akin." Sabay-sabay niyong kanin ang katawan ng ating Panginoon. Pagkatapos ng hapunan, siya nanalangin at nakapagpasalamat kanya kinuha ang saro. Kaya sinabi, "Ito ang aking dugo, inumin niyo ito sa pag-aala sa akin." Sabay-sabay niyo pong inumin. Ang wika ng ating Panginoon, "Kaya ninyo lumapit sa akin ang mga bata, huwag ninyo silang hadlakan, dahil sa katulad nila naghahari ang Panginoon. Humayo kayo, maging ang mga kabataan, at patuloy na damhin ang presensya ng Panginoon sa inyong mga buhay, at patuloy na lumaki ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Amen." Patuloy nating damhin ang presensya ng Panginoon habang tayo nakikibahagi sa kanyang banal na dulang. Tayo ay manalangin at lagi nating alalahanin ang kabutihan at katapatan ng ating Panginoon, na minsan siya ay namatay para sa atin sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Ang kanyang katawan na nakaramdam ng hirap, ng sakit, ng pagpapakasakit, at dahil doon kinuha niya ang ating mga karamdaman. Ang kanyang dugo na nabuo sa bundok ng Kalbaryo at luminis sa ating mga kasalanan. Kaya naman ngayon tayo ay malaya na makalapit sa ating Panginoon, at nawa ma-enjoy natin yung pribilehiyong ito sa patuloy na paglilingkod at pagtatapat sa Kanya. Nung ating Panginoon ay narito sa lupa, siya ay dumampot ng tinapay at na nakapagpasalamat kanya sinabi, "Ito ang aking katawan, kanin niyo ito sa pag-aalaala sa akin." Sabay-sabay niyo pong kanin ang katawan ng ating Panginoon. Pagkatapos ng hapunan, siya ay nanalangin at nakapagpasalamat kanya sinabi, "Ito ang aking dugo, inumin niyo ito sa pag-aalaala sa akin." Sabay-sabay niyo pong inumin ang dugo ng ating Panginoon. Ang wika ng ating Panginoon, "Minahal ko kayo, kaya naman dapat kayo magmahalan sa bawat isa." Humayo kayong taglay ang pag-ibig na nagmumula sa ating Panginoon at patuloy na ipadama ang kanyang pag-ibig sa ating kapwa sa Diyos at maging sa hindi kaibig-ibig. Amen. Sige po, patuloy nating damhin patuloy nating maranasan ang presensya ng Panginoon habang ginagawa po natin ang pakikibahagi sa kanyang banal na dulang. Ating damhin ang presensya ng Panginoon na minsan siya ay namatay para sa bawat isa sa atin sa ipagpapatawad ng ating mga kasalanan.
At mahal na mahal tayo ng Panginoon. Kaya naman patuloy din tayo magpadama ng pag-ibig sa ating kapwa, sa Diyos, at ganoon din lalo tigit sa mga hindi kaibig-ibig. Ang mensahe ng pag-ibig ng Diyos, minahal niya tayo kahit hindi tayo karapat-dapat. Kaya patuloy tayong magmahal, magmahalan, magunawaan, magpatawaran, at patuloy na lumakad na kalarawan ng ating Panginoon. Nung ating Panginoon ay narito sa lupa, siya'y dumampot ng tinapay at nang nakapagpasalamat kanya sinabi, ito ang aking katawan, kunin at kanin niyo ito. Sabay-sabay po nating kanin. Pagkatapos ng hapunan, siya'y nanalangin at dumampot ng sarot na nakapagpasalamat kaya sinabi, ito ang aking dugo na nabuo sa bundok ng Kalbaryo. Kunin at inumin niyo ito sa pag-aalaala sa akin. Sabay-sabay po nating inumin ang wika ng ating Panginoon. Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang sino man makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Humayo kayong taglay ang pag-ibig, kagalakan at pagtitiwala at tumahak sa daan na nagmumula sa ating Panginoon. Amen. Ang ating Panginoon ay narito sa lupa, siya'y dumampot ng tinapay at ng pagpasalamat niya sinabi, ito ang aking katawan, kunin at kanin niyo ito sa pag-aalaala sa akin. Sabay-sabay po nating kanin, katawan ng ating Panginoon. Pagkatapos ng hapunan, siya'y nanalangin at dinampot ang saro, ito ang aking dugo, tanggapin at kanin niyo ito bilang pag-aalala sa akin. Sabay-sabay po tayo magsiinom. Ang wika ng ating Panginoon, humayo kayo, bautismuhan ninyo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu, at turuang sumunod sa lahat ng pinag-uutos ko. Lagi niyong tatandaan, ako ay kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Humayo kayong patuloy na naglilingkod na may kagalakan sa ating Panginoon at patuloy na ipahayag ang salita ng Diyos sa marami. Amen. Ang dalangin ng pagpapasalamat, walang hanggang Diyos, pinagpapasalamat po namin sa iyo. Ang ministeryong ito na kung saan ibinigay mo ang iyong sarili sa amin, igawad mo makahayo kami sa sanglibutan sa lakas ng iyong diwa, upang ibigay ang aming sarili para sa iba, sa pangalan ni Kristo na aming Panginoon. Amen.
Kunin po natin, ilalagay po natin ang ating mga kaloob. Sige po, may kakayahan po ito. May uwitin natin ang tugon. Dalhin ang mga kaloob sa ating Panginoon. Dalhin ang mga kaloob sa ating Panginoon. Masayang nagbibigay na mga handog ng papuri. Masayang nagbibigay sa amang Diyos ko, Hari. Amen. Lord Jesus, salamat po sa mga kaloob na ito na buong pusong pinagkakaloob ng iyong mga anak bilang tanda ng kanilang patuloy na pagtatapat at pagkilala sa iyong kabutihan. I-bless niyo po ang mga kaloob na ito upang lalong maging pagpapala sa iba. Pagpalain niyo po ang lahat ng iyong mga anak na nagkakaloob, maging hindi makayanan makapagkaloob nito. Bayaan niyo po ang kanilang buhay, oras, panahon ng ipagkaloob nila. At pagpalain niyo rin po sila upang makabahagi rin po sila sa ganitong gawain. Salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Awitin po natin ang closing hymn, Great is Thy Faithfulness. O Diyos naming Ama, laging tapat ka, hindi nagbabago sa tuwi-tuwi na namamalagi ang awat pagsinta. Ang katapatan mo'y walang hanggan. Tunay kang matapat, tunay kang matapat, araw-araw aking namamalas. Ang nasa ko ay aking natatanggap. Tunay kang matapat hanggang wakas. Taganitagulan at sa tag-araw, buwan, araw at bituin kumikinang. Nag-aawitan na may kasahan. Katapatan mo, O Diyos, ay tunay. Tunay kang matapat, tunay kang matapat, araw-araw aking namamalas. Ang nasa ko ay aking natatanggap. Tunay kang matapat hanggang wakas. Sige po, kung sino man po ang may mga personal prayer,
Inanyayan ko po kayo sa harapan, tayo manalangin. Salamat po, Panginoon, dahil muli mo kaming niremind na ikaw ang aming dakilang doktor at manggagamot. Na bagamat hindi kami exempted sa iba't uri ng karamdaman, buhay, tapat, dakila kang Diyos na tumawag sa bawat isa sa amin. At lagi mong ipinaparamdam sa bawat isa sa amin na mahal mo kami. At never mo kaming iniwan at pinabayaan. Kaya sa mga oras na ito, narito ang iyong mga anak na nakaluhod, nakaupo at maging nanonood sa FB Live. Salamat po, Panginoon, sa kanilang mga buhay. Salamat po sa kanilang katapatan, sa kanilang patuloy na journey, Panginoon, na patuloy na nakikibahagi sa iyong mga ministry, sa iyong mga gawain, dakilang Diyos. Ano man po ang kanilang pinagpipray, Panginoon, minsan pa bigyan niyo po ng katuparan na katulad ng iyong mensahe. Patuloy kang kumikilos sa bawat isa sa amin. Patuloy kang gumagawa at kaya mong baguhin ang aming kapalaran, dakilang Diyos. Pinagpipray ko rin sa iyo ang mga kapatid namin na may mga karamdaman. Patuloy ko pong pinagpipray sa iyo. Si Baby Yuri, dakilang Diyos. Si Teacher Abria May, kapatid na Leklek, Panginoon, na patuloy mo sing samahan, patuloy na pagalingin ang batang ito, at patuloy na maghimala ka, dakilang Diyos. At ganon din, Panginoon, sa iba pang mga kapatid namin, si kapatid na Kyle, ang anak ni Ate May Camposano, at iba pang humihingi ng maayos at magandang kalusugan, Kuya Rodel, na hindi namin nakasama ngayon. Dakilang Diyos, in the name of Jesus, pagalingin niyo po sila at ibuhos ang iyong mapagpalang biyaya ng katapatan sa bawat isa sa kanila. Dakilang Diyos, tulungan niyo po kami sa panibagong month na ito na aming kakaharapin, ang papainit na panahon. Ingatan niyo po kami sa mainit na panahon, tulad po ng mga heat stroke, na mga sakit na nakukuha sa mainit na panahon. In the name of Jesus, we ask the presence of your Holy Spirit, i-cover niyo po kami ng iyong Holy Ghost, Panginoon, upang maprotektahan kami. Pinagpipray ko po sa iyo ang buong CUMC family. Salamat po, Panginoon, dahil damang-dama namin ang iyong pag-ibig, ang iyong pagmamahal. Bayaan mo na patuloy kaming maglingkod sa iyo ng may katapatan. Patuloy ko po pinagpipray ang mga kapatid namin sa ibayong dagat. Malayo man sila, ay ikaw ang patuloy na nararanasan at nadarama nila. Pinagpipray ko rin sa iyo ang lahat ng iyong mga anak na nagtatapat sa iglesyang ito. Salamat po sa kanilang paglilingkod, sa kanilang talento, sa kanilang lakas, sa kanilang buhay, sa kanilang mga tinatangkilik, sa kanilang pinagkakaloob sa iglesyang ito. Pagpalain niyo po sila, dakilang Diyos. At nawa patuloy na maging masaya sa paglilingkod sa iba't ibang uri ng kaparaanan. Salamat din po, Panginoon, sa buhay na pinagkaloob niyo sa bawat isa sa amin. Salamat po sa mga anak mo na naglingkod last Sunday na wala po ang iyong lingkod. Salamat po sa buhay ni Kuya Mandy, ni Kuya Jean, at ang lahat ng nagsipaglingkod last Sunday, Panginoon. Pagpalain niyo po sila at ikaw ang lagi nilang maranasan, madama sa kanilang buhay. Ang mga nagbigay ng mensahe ng awit, ang nagturo ng Sunday School, ang tumugtog, dakilang Diyos, last Sunday. Salamat po, at maging yung mga naglilingkod sa aming kalagitnaan ngayon. Salamat po sa kanilang mga buhay. Patuloy ko pong pinagpipray din ang aming bansa. Tulungan niyo po ang aming pamahalaan. Nawa may paglingkod nila ng may katapatan ng kanilang buhay, at ikaw ang kanilang patuloy na maranasan. Salamat din po sa katagumpayan ng workers meeting kahapon sa Muson United Methodist Church. Patuloy niyo pong i-bless ang aming DS, Rap Cruz, Panginoon, sa kanyang mga charge conference. Salamat din po sa buhay ng mga workers, ng mga diakonesa.
Patuloy niyo po kaming pagpalain, samahan at ingatan. Pinagpipray ko rin sa iyo si Bishop Bebe sa kanyang kaarawan kahapon. I-bless niyo po ang aming minamahal na obispo. Patuloy na bigyan ng marami pang maliligayang kaarawan at patuloy na samahan. Ganon din po, Panginoon, ang mga conference, annual conferences, mga charge conference. Ganon din po ang general conference, Panginoon, na gagawin sa April, dakilang Diyos. Patuloy ko pong pinagpipray sa iyo ang buong United Methodist Church sa buong mundo at lalo tigit sa Pilipinas. Patuloy niyo po kaming samahan, patuloy niyo po kaming i-anoint ng iyong banal na Espiritu. Pinagpipray ko rin sa iyo ang lahat ng mga panalangin na hindi namin nabanggit sa umagang ito. Ikaw na po ang bahalang magdagdag. Pinagpipray ko rin sa iyo ang lahat ng iyong mga anak na patuloy na nagsusumika para sa kanilang pag-aaral. Bigyan niyo po sila ng wisdom na nagmumula sa iyo. Ang mga kapatid namin na may mga negosyo, pagpatuloy niyo pong pagpalain ang mga kapatid namin na pumapasok sa tanggapan, opisina na kanilang kinabibilangan. Samahan at ingatan niyo rin po sila. Bless niyo rin po ang aming council meeting mamaya at lahat po ng aming mga gagawin, dakilang Diyos. Marami pong salamat sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan. Marami pong salamat sa iyong dakilang pag-ibig sa bawat isa sa amin. Ito po, dakilang Diyos, ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Awitin po natin ang huling estropa. Kapatawaran at kapayapaan, mga pangako mo umaakbay. Ang pag-asa't lakas ay sumisila. Ang lahat ng ito'y kaloob lamang. Tunay kang matapat, tunay kang matapat, araw-araw aking namamalas. Ang nasa ko ay aking natatangan. Tunay kang matapat hanggang wakas. Amen. Tanggapin po natin ang benediksyon. At ngayon, tanggapin natin ang pagpapala ng ating Amang Sumasat, ang pag-ibig at pag-iingat ng ating Panginoong Jesucristo, ang panguna, katilinuhan, kayamanan, presensya, kagalingan, mula sa Banal na Espiritu, mula ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. 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 Palakpakan po natin ang Panginoon. Tayo pong lahat ay welcome sa umagang ito. Salamat po sa inyong pagdalo. Ganon din po sa mga nanonood sa FB Live. Salamat po. Happy birthday po sa mga kapatid na magse-celebrate na kanilang birthday. February 6, kapatid na Cherry Ann Malo, happy birthday po sa inyo. At ganon din, ang mga magsisiganap sa susunod na linggo, ang ating pong tagapanguna, si Kuya Jonathan, at ang ating pong tagapagsalita, ang ating minamahal na chairman, dahil po ang inyong lingkod ay nasa sa Zion next Sunday. So, ganoon din po, nagkaroon po ng workers meeting kahapon sa Muson United Methodist Church. At purihin ang Panginoon dahil naging successful po ang gawaing iyon.
At salamat din po sa lahat ng mga nagsisiganap sa ating pananambahan. Suportahan po natin ang ating Bible study every Thursday online, ang midweek service po natin, face-to-face every Wednesday, 7 p.m. Ganun din po, panoorin po din po natin ang ating mga morning devotion at suportahan po natin. Mamaya po ay magkakaroon po ng council meeting ang ating church. At ganoon din po, siyempre, yung ating Sunday school ay bago po ng ating pananambahan. Nandiyan na po ba yung mga electric fan na ipagpipray natin? Tamang-tama, umiinit na ang panahon. Nandiyan na ba, Kuya Will? Mga electric fan, Kuya Buding. So, salamat po sa Panginoon sa nagkaloob ng mga electric fan na magagamit natin. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ayaw niya magpabanggit ng pangalan eh. So, salamat po sa kanyang buhay. Tamang-tama po, yung mga iba dyan ay naghanap na po ng naghanap na ng kapalit. Magagamit po natin dahil medyo mainit na po ngayon. So, salamat po sa anak na nagkaloob ng mga ventilador. At ganoon din po, salamat din po sa mga naglilingkod sa ating iglesia. Pagpalain po kayo ng Panginoon. So, meron po bang mga announcement? Bukas po, may meeting ang DCOM sa Nax United Methodist Church sa ganap na alas 8 hanggang alauna ng tanghali. Kaya po kung yung mga magpapastor dyan, attend po kayo bukas sa Nax United Methodist Church para po ma-process kayo. Pero po, kailangan dumaan kayo sa council at sa SPPR para po sa proseso. Andito na po ba? Sige po, tayong lahat ay tumayo. Pag-pray po natin tong mga ventilador na ito, tayo manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa mga ventilador na ito na buong pusong pinagkakaloob sa iyong tahanan ng iyong anak na nagkaloob. Salamat po sa kanyang buhay. I-bless nyo po ang mga ventilador na ito na maging maayos, matibay, na magagamit namin upang maginhawang aming pakiramdam habang kami ay sumasamba, nagpupuri at naglilingkod sa iyo. Marami pong salamat, hindi lamang sa nagkaloob nito, kundi sa lahat pa ng mga nagkakaloob, nagtatapat, naglilingkod sa iyong iglesia ng CUMC family. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sige po. Pati po pala pintura. Ayan po. Sorry po. Pali po pala pintura. Para po mahilamusan po yung ating church. Maganda na, mas lalo pang gaganda. So, salamat po sa nagkakaloob nito. Palakpakan po natin ang Panginoon sa kanyang buhay. Pagpalain po kayo ng Panginoon. So, yun lamang po. Good morning po sa ating lahat.